UNTV News Worldwide. Yes, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabah Al-Khair, Guten Morgen, Buenos Dias. Magandang umaga. Ngayon po ay ang oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga rin dito sa Middle East. Ngayon ay araw ng Huwebes, September 14, 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Maghahatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Republican House Speaker Kevin McCarthy nais magbukas ng impeachment inquiry laban kay United States President Joe Biden. Japanese Prime Minister Fumio Kishida nag-reshuffle ng gabinete kahapon. 30 ang nasawi at 20 ang sugatan dahil sa isang gusaling na sunog sa Vietnam. Kerala, India, naka-alerto dahil sa 2 taong namatay sa hinang Nipah virus. 30 baht plus scheme universal healthcare coverage sa Thailand palalawigin. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nanawagan ng impeachment inquiry si Republican House Speaker Kevin McCarthy laban kay United States President Joe Biden. Ilang magbabatas din sa Kamara ang nagsabing tatanggalin nila sa pwesto si McCarthy kung hindi itutuloy ang impeachment inquiry laban kay Biden. Ito ang umaatikabong balita ni Kat Carriedo. Maghahain ng impeachment inquiry si Republican House Speaker Kevin McCarthy laban kay United States President Joe Biden dahil umano sa financial misconduct. Inaakusahan ng Republican si President Biden na kumitaan niya ito sa mga business ventures ng kanyang anak na si Hunter Biden, habang si Biden ay nanunungkulan bilang vice-presidente noong 2019 to 2021. Pahayag ni McCarthy, nagsisimula ng mangalap ng ebidensya ang mga mambabatas sa ilang komite ukol dito. Ngunit ayon sa White House, walang basehan ang investigasyon. Kinutyari ng Pangulo ang mga Republican sa posibleng impeachment laban sa kanya. Paniwala ng mga Democrats, ginagamit lang umano ito upang pagtakpan ang mga kasalukuyang kaso ni Trump. Batay sa US Constitution, may karapatan ng Kongreso na mag-impeach ng federal officials dahil sa pagtataksil, panunuhol at iba pang high crimes at misdemeanors. Maaari ding mapatalsik sa pwesto ang presidente kung aprubahan ng mayorya ng mababang kapulungan at ang 2/3 ng Senado ang impeachment nito. Samantala, binalaan naman ni Florida Representative Matt Gaetz si Speaker McCarthy na patatalsikin ito sa kanyang pwesto dahil umano sa pagiging out of compliance. Sinisisi ni Gaetz si McCarthy sa mga batas na hindi pa naipapasa bago ang nalalapit na September 30 US shutdown. Hinimok din niya ang Republican Speaker na gumawa pa ng mas higit sa baby steps upang humarap si President Biden at ang kanyang anak sa korte ukol umano sa financial misconduct. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-reshuffle ng cabinet si Japan Prime Minister Fumio Kishida kahapon. Ito ay upang palakasin ang suporta sa gitna ng espekulasyon sa halalan. Ito ang umatikabong balita ni Nerissa Dando. Nireporma kahapon ni Prime Minister Kishida Fumio ang kanyang gabinete bilang paghahanda sa darating na LDP presidential race sa September 2024. Ito ay sa gitna ng mababang suporta ng publiko dahil sa suliranin na kinakaharap ng gobyerno sa may number, isang national identification card system sa Japan at sa tumataas na inflation rate. 5 sa bagong cabinet ministers ni Kishida ay mga babae upang palawigin ang bilang ng mga babaeng ministers sa Japan na may mababang progress sa women empowerment sa politika.
Nanatili naman sina Finance Minister Shunichi Suzuki, Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno at Industry Minister Yasutoshi Nishimura sa kanilang posisyon. Plano ni Kishida na gumawa ng hakbang upang solusyonan ang pagtaas ng presyo ng bilihin, pagpupondo sa kanyang flagship child-rearing policy at issues sa pagre-release ng treated radioactive water sa Fukushima Nuclear Power Plant pagkatapos ng reshuffle. Mirisa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng opening ceremony of Singapore-China Forum on Leadership sa Beijing. Ito ay bilang bahagi ng upgraded bilateral ties sa pagitan ng Singapore at China. Ito ang umatikabong balita ni Tracy Advincula. Matapos ang pagkakasundo sa upgraded bilateral ties ng Singapore at China noong Marso, pinasinayaan naman ang Forum of Leadership sa Beijing noong Martes. Kabilang sa dumalo sina Singapore Minister in Charge of the Public Service Chan Chun Sing at Minister for Communications and Information and Second Minister for Home Affairs Josephine Teo. Sa pagtitipon na ito, napag-usapan ng pagkakaroon ng development sa multidimensional global cooperation system. Bukod pa dito, napag-usapan rin ang economic collaboration, digital and green economies, food security, financial market, air connectivity, and environmental sustainability ng Singapore at China. Noong Marso, pumunta si Singapore Prime Minister Lee sa Beijing upang makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping. Kanilang pinag-usapan ang ukol sa upgraded bilateral ties at pirmahan ang 7 memorandums of understanding ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, nananatiling China ang largest trading partner ng Singapore at Singapore naman ang largest foreign investor ng China. Tracy Advincula, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumikilos sa mga karagatan patungong Atlantic Canada si Hurricane Lee noong Martes ng gabi. Inaasahan naman na magdudulot ito ng tropical storm sa bahagi ng Nova Scotia sa Canada. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzon. Noong Martes ng gabi, natukoy na ang bagyong Lee ay nasa mga 495 milya na sa timog ng Bermuda. May hangin itong umaabot sa 115 miles per hour at kumikilos papunta sa west-northwest na may bilis na 7 miles per hour. Ayon sa National Hurricane Center, naglabas sila ng babala ng tropical storm para sa Bermuda. Inaasahang dadaan si Lee malapit sa kanluran ng isla sa Huwebes. Sa mga susunod na araw, inaasahan na hihina si Lee at magdudulot ng isang tropical storm sa Nova Scotia, Canada ayon sa AccuWeather. Nagbabala rin ang AccuWeather na magkakaroon ng malaking pagtaas ng tubig, malalakas na hangin at panganib sa pagkasira ng mga ari-arian. Inaasahan din na maaapektuhan ng hangin at pagbaha ang Rhode Island, silangang Massachusetts, timog silangang New Hampshire at gitnang at baybayin ng Maine. Erica Luzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang apartment building ang nasunog sa Vietnam na ikinamatay ng nasa 30 tao. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad ang dahilan kung ano ang naging sanhi nito. Ito ang umatikabong balita ni Grace Aguado. Sumiklab ang isang rumaragasang apoy sa isang 9-story apartment building sa Hanoi, Vietnam, kahapon ng madaling araw, Miyerkules, September 13. Mayroon itong nasa 150 na mga residente, kung saan 100 ang nakaligtas, 54 dito ang sinugod sa ospital. Ang ilan sa mga sugatan ay tumalon sa bintana mula sa kanilang mga tahanan upang tumakas sa apoy. Ayon naman sa Hanoi Police, nasa 30 na ang nasawi sa insidente kasama ang 3 bata. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng sunog na nagsimula bandang hating gabi sa parking area ng gusali na walang emergency exit.
Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang Southern Indian State ng Kerala matapos nitong kumpirmahin na 2 tao ang nasawi sa Nipah virus. Nagpadala na rin ng mga eksperto ang Health Department ng India upang tayahin ang sitwasyon sa lugar. Ito ang umatikabong balita ni Karen Nimes. 2 tao ang nasawi sa Southern Indian State ng Kerala sanhi ng Nipah virus. Kaya naman nagbabala ang mga otoridad upang mag-ingat ang mga mamayan laban dito. Ang Nipah virus ay isang zoonotic illness kung asan maaring matransmit ang virus mula sa hayop papunta sa tao. Maaari namang hindi magpakita ng kahit anong sintomas ang virus. Kung minsan ay magkakaroon ng respiratory illness, sa mga severe cases naman maaaring magkaroon ng fetal encephalitis, isang kondisyon na nakakaapekto sa utak. Mataas ang mortality rate ng Nipah virus dahil wala pang gamot o bakuna na magagamit laban sa sakit. Samantala, inanunsyo naman ni India Health Minister Mansukh Mandavia nagpadala na ang pamahalaan ng isang grupo ng mga eksperto upang makita at makontrol ang sitwasyon ng outbreak. Karen Nimes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Layo ng pamahalaan ng Thailand na mas palakasin ang 30 baht scheme plus universal healthcare sa bansa. Ito ay upang makaabot sa mas maraming mamamayan, kabilang na ang mga expats. Ito ang umatikabong balita ni RK Liorca. Upang maabot at mabigyan ng atensyon ang mga mahihirap na mamamayan sa mga urban areas, nangako ang Ministry of Public Health o MOPH sa Thailand na palawigin ang universal healthcare system sa bansa. Kaya naman inanunsyo ng MOPH sa Thailand noong Martes, September 12, ang 30 baht Scheme Plus Universal Healthcare sa bansa. Ang bagong universal healthcare system na ito ay may layuning mabawasan ang hospital influx, makapagdagdag ng medical personnel at makapagpundar ng mas marami at advanced na hospital equipments. Hindi lang ito para sa benepisyo ng mga Thais, kundi maging ng mga expats. Malaking tulong din ito sa mga mahihirap na nakatira sa urban areas gaya ng Bangkok, Pattaya, Chiang Mai at Nakhon Ratchasima. Kabilang ito sa mga adhikain ng bagong administrasyon sa ilalim ng pamamahala ni bagong Thai Prime Minister Srettha Thavisin. Umaasa ang kagawaran sa mabilis na pagpapatupad ng bagong health scheme sakaling maaprubahan ito ng National Security Health Office na siyang responsable sa Universal Health Scheme budget ng bansa. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ang gas consumption sa Europe. Pare-parehong nakapaulat ng sharp reduction sa gas consumption ang mga bansang Germany, Italy at the Netherlands. Ito ang umatikabong balita ni Chris Pugaban. Bumaba sa pagitan ng 10 to 15% ang gas consumption ng Europe kumpara noong nakarang dekada sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gas. Mula 7 million terajoules consumption noong 2021, nasa 6.8 million terajoules na lamang ang gas consumption ng Europe noong 2022. Kabilang ang Germany, Italy at Netherlands sa mga bansang nagkaroon ng sharp consumption reduction. Ilan sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng gas ay bunsod umano sa mainit na klima at maintenance ng gas plants. Gayon din ang workers' strike sa liquefied natural gas industry. Pinangangambahan naman ng mga analyst ang posibilidad ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gas dahil very volatile ngayon ang presyo ng produkto sa merkado.
Cres Fugaban, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinalik na ng Brazil ang e-visa requirements sa mga bansang Estados Unidos, Canada at Australia. Taliwas ito sa bagong kasunduan sa pagitan ng Japan at Brazil na visa-free simula sa katapusan ng buwan. Ito ang umatikabong balita ni Imelda Andrada, live. Hello, kailan magsisimula ang requirements na ito upang makapasok sa Brazil? Noel, hanggang January 9, 2024 na lamang maaari makapasok sa Brazil ang mga mamamayan na mula sa Estados Unidos, Canada at Australia ng libre o visa-free. Sa January 10, 2024 naman magsimula ang resumption ng visa para sa mga turista at business travelers mula sa nasabing mga bansa. Batay sa inilabas na press release ng Brazil government, lahat ng visa applications ay dadaan electronically upang mapabilis ang proseso ng visa applications. Samantala, ang Japan naman ay patuloy na magkakaroon ng visa-free Brazil simula September 30 ngayong taon hanggang taong 2026. Ito ay dahil sa reciprocal measures na napagkasundoan ng dalawang bansa. Ibig sabihin nito ang mga Brasilero ay visa-free na makapunta sa Japan at vice versa. Taliwas ito sa hindi pagkakaroon ng reciprocal measures ng Amerika, Canada at Australia sa Brazil sa loob ng 4 na taon mula noong 2019 nang ipatupad ni Brazilian President Jair Bolsonaro ang visa-free sa layuning mapalago ang turismo ng bansa. Ang mga hakbang ng pagkuha ng electronic visa o e-visa ay ilalabas ng Brazil government sa mga susunod na pagkakataon kapag naisapinal na ng Ministry of Foreign Affairs ang iba pang mga detalye. Noel? Ayun, Imelda, binalik na pala. No? Minsan kasi nagamit din natin yan na pagpunta natin ng Brazil ay from Canada, hindi na rin tayo kumuha pa ng e-visa. Pero maraming salamat sa iyong update, Imelda Andrada, live mula sa Calgary, Alberta, Canada, na may higit sa 30,000 Latin Americans as of 2021. Susuportahan na ng Partidong Australian Greens ang Housing Australia Future Fund proposal ng kasalukuyang administrasyon. Pumayag ang pamahalaan sa karagdagang pondo para sa public at community housing na hiling ng Greens, subalit hindi sinang-ayunan ang isinusulong na rent cap o rent freeze sa buong bansa. Ito ang umatikabong balita ni Danny Del Lleva. Ilang buwang tinanggihan ng Australian Greens Party ang panukalang Housing Australia Future Fund o HAFF ng kasalukuyang Australian government. Subalit nakuha na ng Greens ang pagsang-ayon ng pamahalaan sa karagdagang 1 billion Australian dollars o 36.4 billion pesos upang gugulin para sa public at community housing sa lalong madaling panahon. Ayon kay Greens leader Adam Bandt, umabot na sa 3 billion Australian dollars ang gugugulin ng pamahalaan para sa abot-kayang pabahay para sa nakararaming mamamayan bunga ng kanilang pagpupursigi. Dahil dito, ibinigay na ng Greens ang suporta upang makapasa na sa Parliament ang batas sa pabahay. Kabilang sa benepisyaryo ng mga bagong pabahay ang kababaihan at batang apektado ng family at domestic violence at kababaihang may katandaan na nanganganib maging homeless. Gayun din ang pagsasaayos ng dwelling places ng indigenous people sa malalayong lugar. Bagamat hindi na pahinuhod ng partido ang administrasyon sa isinusulong na rent cap o rent freeze measures sa buong bansa sa pagkakataong ito, maaari nila itong kasangkapanin sa paggawa ng mga batas sa hinaharap, ayon kay Max Chandler-Mater, housing spokesperson ng partido. Samantala, ayon kay Senator Penny Wong, pangunahing layunin ng pondo na ibsan ang problema ng mga nangungupahan. These are important measures that will put downward pressure on rental prices by increasing supply. We're also working with states and territories to secure a better deal for renters.
Sakaling hindi pa rin nagkasundo sa pagpapasa ng batas ang mga partido, may posibilidad na magbunga ito ng double dissolution election kung saan pawawalang bisa ng Governor General ang dalawang sangay ng pamahalaan at magsasagawa ng special na halalan. Danny De Leva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binabaan ng European Union ang forecast nito para sa economic growth ngayong 2023 at 2024. Samantala, palalawigin naman ng India at Saudi Arabia ang kanilang economic at security ties. Itong matikabong balita ni Noni Ramos. Ibinaba ng European Union ng kanilang forecast sa paglago ng ekonomiya para sa taong 2023 at 2024. Dahil sa matataas na inflation at interest rates sa mga bansa. Para sa 20 bansang gumagamit ng euro currency, ibinaba ang figure ng paglago ng ekonomiya sa 0.8% mula 1.1% para sa taong ito at sa 1.3% mula 1.6% para sa susunod na taon. Ayon sa EU Economy Commissioner na si Paolo Gentiloni, nakita ang patuloy pang magiging panghina ng ekonomiya dahil sa maraming economic headwinds. Nagkaroon na rin ng pangamba sa recession dahil sa naging stagnant na 0.1% na pagtaas ng ekonomiya sa dalawang naunang quarters ng taong ito. Samantala, nagkasundo ang India at Saudi Arabia sa pagpapalawig ng kanilang trade at security ties. 2 araw pagkatapos ng G20 Summit, kung saan inanunsyo rin ang bagong railways at port corridor na magkukonekta sa India, Middle East at Europa. Napag-usapan ang plano ng dalawang bansa sa isang meeting kasama ang India-Saudi Arabia Strategic Partnership. Ayon kay Narendra Modi, Prime Minister ng India, hindi lang makukonekta ng port corridor ang dalawang bansa, kundi mapapalakas din ang ekonomiya at connectivity ng Asia at Europa. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yes, ito na. Hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan ng marami. Noel, pwede bang bumati? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Joseph dito po sa Edmonton, Canada. At bumabati po sa aking mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, especially po sa aking mga kapatid, si Ate Josie, si Kuya Arnold, at ang kanilang mga anak si Jenjen at si Michelle. At ako lang po si Jessie. Binabati ko po ang mga tito-tita ko dyan sa Pilipinas. Tito Jason, Tito Jimboy, Tito Jeffrey, Tito Jonjon, Tito Beck, Tito Juby, Tito Jola, Tita Asmin, at yung mga pinsan ko po, si Janjan, at Mika, at Joanne, Kuya Ashley, Kuya Prince, at yung mga taga-lokal ng JT De Leon, at yung Valenzuela Choir. So, salamat po sa Diyos! Salamat po sa Diyos! Ingatan naman po kayo. Yon, at shoutout din kay Brad Junicio Cornista dyan sa Edmonton, Alberta, Canada, at kay Reggie Avila. Hello din kay Brad Ding and sis Evelyn Velasco, kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario Almazan, kay Ferdy and Evelyn Astadan, kay Madel and Abong Garcia, Bebot and Hernan Galicia, Aileen and Jess Torres, kay Grizzly Lumabong, sa aking mahal na asawang si Erwina, kay Juan and Juan, kay Ray and Debbie Habiles, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay po araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV. Bert. Yes, binabati ko yung ating regular na taga-subaybay dyan sa Pilipinas, si Apong Mading at si Darang Aida, at ang Alvarado family dyan sa Magalang, Pampanga. At siyempre, si Mr. Adelardo at si Miss Josepina Cañada dyan sa Calle Pogi. At binabati ko yung ating mga kaibigan sa Abu Dhabi, lagi nakasubaybay, si Fatima and Brad Hero Yamagishi, si Spat, si Raquel, Brad Glenn, Brad Clip, si Rosa, at kay Nanay Sally, kay Brad David at kay Sis Madel, kay Sis M, Sis Maggie, Sis Toby, Brad Bong, Sis Angela, Brad Judens, and Brad Wilson. At binabati ko rin, siyempre, ang aking mahal na asawa, Sis Tess, at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew, sa aking mga kapatid dyan sa Pilipinas, sa aking nanay, ingatan nawa po palagi ng Panginoon. Ayun, Noel.
Yun at hello sa mga taga-Kalye Pogi at speaking of which, puntahan na natin agad ang ating poging-poging kasama si Amigo Sherwin. Hello sa iyo Amigo, good morning, good morning. Ano ba ang ating mga abangang humahata o na mga balita ninyo? Yes, good morning, Duel at Bert. Nabigla naman ako doon sa poging-pogi. Alam ko lang poging binabansin natin eh. Oo, yung Kalye Pogi. Ayan, meron din dito sa amin yung Kalye Pogi dito sa Mia, sa Pila, sa Laguna. Kaya binabati natin dyan sila Joel at Jopin Castillo dyan sa Kalye Pogi. Ayan. Pero poging-pogi din kayo, Noel at Bert. Ano? Anyway, isa sa mga abangan nating balita, nasa Singapore ngayon si Pangulong Bongbong Marcos para dun sa 10th ASEAN Summit. At dun nga sa summit, hinihikayat siyempre ng ating Pangulong Marcos Jr. yung mga investor na mamuhunan dito sa ating bansa. Gaya nung ginawa niya nung nagtungo siya kamakailan dyan sa Indonesia at mahigit 1 bilyong piso yung pinangako ng mga investor na mamumuhunan dito sa ating bansa. At dyan sa Singapore, sana nga medyo malaki-laki din yung makuha niya doon sa mga investor, mahikayat niyang mga mamumuhunan para na rin sa ating mga kababayang walang hanap buhay dito sa ating bansa at makatulong of course sa pagpapalago ng ekonomiya natin dito sa Pilipinas. Diyan naman sa inyo, Noel, Bert, kamusta naman? Oo nga amigo, alam mo yan din kasi ang isa sa mga inaabangan din maging ng mga nakakausap nating mga kababayan natin dito. Every time na aalis ng bansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., para nga makipag-uusap din dun sa mga investors kasi sila ang nais nga nila ay ang Pilipinas magkaroon na ng magandang ekonomiya at magkaroon na ng maraming mga opportunity para sabi nga nila gusto na kasi talaga nila na mag-stay rin sa Pilipinas at wag nang mag-ibang bayan dahil alam natin mas mahirap ang sitwasyon at syempre yung makasama rin nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sana nga ay magkaroon na ng maraming mga opportunities din dyan na pwede nilang magamit na nakahanap buhay o pagkakakitaan, Bert. Yes, yan din ang feedback dito sa aming mga nakakausap na ating mga kababayan. Siyempre, mas gusto nila kung magkakasama buong pamilya. At siyempre, design naman talaga ang mag-asawa, ang mga anak, magkakasama yan. Pero dahil nga sa kakulangan ng available na trabaho dyan sa Pilipinas, ay napipilitang mangibang bayan ang ating mga kababayan. Kaya yung mga balita mo na, Amigo Sherwin, abangan natin at sana ay makapag-create nga ng maraming hanap buhay ang pagbabalik na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon. Noel. Ayun at amigo, mag-aabang kami sa marami pa ninyong mga humahataw na mga balita. Maraming salamat Amigo Sherwin at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 22 verse 2. The rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa ating mga kasambahay, lagi po natin lakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, September 14, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo.
Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako naman po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.